Welcome to Silver Screen Breakdown. Sino ang maraming sikat na kwentong multo at guest legend na naging inspirasyon ng katatakutan sa internet sa loob ng maraming taon? Ang ilang mga ganitong kwento ay nakolekta sa horror anthology film na Golden na ipinalabas noong 2020 na tatalakayin natin ngayon sa ating channel. Kaya ang unang episode, ipinakita sa amin ang isang eksena ng isang silid ng klase kung saan ang kamera ay nakatutok sa isang batang babae na may kaparehong pangalan kay C, na hindi nagpapansinan sa klase at labis na naguguluhan sa isang bagay. Napansin naming bakante ang upuan sa harap ng sike. May mga puting bulaklak na nakalagay sa upuan na ito, ibig sabihin ito ang upuan. Patay ang estudyante, kaya pagkatapos ng ilang takot, lumabas si C sa klase sa pagkukunwari na pupunta sa banyo, at napansin namin ang isang larawan sa dingding na kung saan ay dalawang toppers ng klase. Isa sa kanila ay C, at ang isa ay second topper si Tama. Nung lumalabas kami dati, may picture ng babaeng gumagalaw ng kakaiba, at nakakatakot na nakangiti, na patuloy na nagpaparinig ng boses ng kung sino. Kumikislap din ang mga ilaw sa paligid na medyo naramdaman ko. Natatakot. Kinailangan naming lumipat patungo sa washroom kung saan namin siya nakita. Sa likod namin ay may nakita kaming misteryosong figura na gumagalaw. Nagsimula siyang manigarilyo, ngunit may narinig siyang boses na nagmumula sa stall sa tabi niya. Sa puntong naramdaman ni Sahi na may nakatingin sa kanya, at tumingin siya, at nakita niya ang isang nakakatakot na tanawin sa kanyang harapan habang nakikita niya ang mahabang buhok ng isang tao sa itaas ng inidoro. Natakot si Sahi at sinubukang magtago. Pagkatapos ng ilang takot, nang lumingon siya sa likod pababa, nakita niya ang isang pugot na ulo mula sa kwento na kung saan ay tungkol kay Jia sa kanyang klase. Si Jia, sa isang dugubabad na estado, ay nagsabi na natagpuan na kita. Pagkatapos nito ay papatayin niya siya doon mismo. At sa eksenang pupuntahan natin back to the picture in the classroom where even she was smiling cryly. So this was the Fury of Crap. Ang kwento at ang episode na ito ay hango sa mga sikat na urban legend ng Korea. Ayon sa alamat na ito, maraming dekada na ang nakalipas. Dati ay may dalawang estudyante sa isang paaralan na laging nauuna at pumapangalawa. Ngunit isang gabi ang estudyanteng pumangalawa ay napaka-naiinggit sa unang topper. Parehong nag-aaral ang mga bata hanggang hating gabi at pareho silang nag-aaral ng ilang oras habang nakaupo sa library. Katulad nito, pagkatapos ng isang ganoong sesyon ng pag-aaral, itinulak ng pangalawang topper hanggang mamatay ang unang topper na estudyante kasama ang kanyang chat. Nang bumagsak ang topper, ang kanyang ulo ang unang tumama sa lupa. Nabangga at may lumabas na tunog mula rito na tinatawag na pagkatapos ng aksidenteng ito. Ang babaeng iyon ay naging masamang espiritu at ano ang mga multo na patuloy na nagpapakita sa mga bata sa baliktad na mga sitwasyon. Nakikita sila minsan sa mga palikuran at minsan sa ilalim ng mga disk. Sa kwentong ito, malamang na pinatay ni Sahi si Ji sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya, kasama si Chat, upang siya ay maaring siya ang mauna at iyon ang dahilan kung bakit inilagay ang mga bulaklak sa upuan sa harap niya. Sa huli, nabuhay siya upang maghiganti. Sinong kaluluwa ang dumating sa anyo ng isang host at pinapatay ang Tama kasama si Brahmi? Kaya ito ay ang kwento ng unang episode at Urban. Ngayon sa ikalawang yugto ay ipinakita sa atin ang isang eksena ng isang highway kung saan ang isang taxi driver ay natatakot na sumakay ng taxi sa gabi. Nagdadrive ako at sa background ay may balita sa radyo na isang shaman na 50 years old ang namatay sa langit. Ngayon ay 2 oras 20 minuto na ng gabi at inaantok na ang driver. Natutulog siya sa may gilid ng sasakyan. Alas 3 oras 30 minuto ng umaga, nakaupo sa kotse ang isang kakaibang babae na nakasuot ng puting damit. Nagulat ang driver matapos siyang makita, at itinanong kung bakit siya pumunta dito ng gabing-gabi. Hindi sinabi ng babae ano man tungkol dito. Nakuha ng driver ang address ng motel kung saan siya dapat dalhin, ngunit ang motel na ito ay wala sa mga mapa. Sinabi ng Europe na siya. Alam niya ang daan at hiniling niya sa driver na magpatuloy, ngunit mula rito, ay nagsimulang lumala ng paulit-ulit na sinimulan ng babaeng ito na lumiko sa kanan ang sasakyan, kahit na walang daan sa unahan.
Ngayon pagkatapos ng ilang takot, naramdaman ng driver ang kwelyo ng isang tao lig niya, naramdaman niya ang mga pako, at napalingon siya sa gulat, nakakapagtakang walang tao sa backseat at ngayon ay nakaupo ang babaeng iyon sa tapat ng sasakyan, ganito ang driver. Kailangang ihinto ang sasakyan at muli akong lumingon. Ngayon ay ipinakita ng isang babae ang kanyang mukha na sobrang nakakatakot. Ang babaeng ito ay isang ghost na wala rin ang mga mata, ang driver. She attacks him and take out his eyes, and in the scene, we see the driver's immortal body and his eyes were lying on the road below. Dito nagtatapos ang kwento. Ngayon ang destinasyon ay base sa urban legend ng Korea. Ayuro Highway matatagpuan ito sa pagitan ng Seoul at Paju. Maraming taon na umano ang nakalipas, isang babae ang pinatay dito dahil sa sakit na patuloy na gumagala sa mga kalye ng Abayon Row. Maraming mga nanonood ang nagsasabi na ang babaeng ito ay unang nakitang nakasuot ng salaming pang-araw ngunit kung titingnang mabuti, hindi ito salaming pang-araw kundi ang kanyang mga mata na wala doon, o sa totoo lang. May mga dark spots na parang may nagtanggal ng mata, kwento ito ng pangalawang episode, kasabay ng talakayan ng urban legend. Ngayon ang kwento ng ikatlong episode ay ang Serum na broadcast. Binigyan siya ng fans ni Serum views for the live broadcast and this is his career. Ngayon ay nagsagawa si Zero ng virtual housewarming sa kanyang channel dahil kakabili pa lang niya ng kanyang bagong bahay. Habang nakikipag-ugnayan sa mga manonood, biglang bumagsak ang lipunan mula sa aparador ni Zero na napansin ng lahat ng manonood. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na si Shivam ay dapat na itapon sa labas ng bahay, habang ang ilan ay nagsasabi na siya ay dapat na mamatay. Ngayon ay mukhang masama ang loob ni Serum at nagsasalita tungkol sa paggawa ng broadcast band, pupunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan at gagawin ang natitirang bahagi ng broadcast. Pagkatapos nito, tinawagan ni Steam ang kanyang kaibigan at sinabi na niloko niya ang kanyang mga manonood at nawalan ng malaking pera. Kumita ngunit hindi niya napansin na nakabukas ang kamera at naiintindihan na ng lahat ng manonood ang kanyang kalokohan. Ngayon si Serum, na walang kamalay-malay dito, ay sinubukang mag-selfie sa kamera nang bigla niyang nakita ang maraming tao sa loob ng kamera. Isang invisible na auntie simulan ng hawakan ang pagsasakal sa tao at pinapatay siya sa pamamagitan ng pagpukpok sa kanyang ulo. Nakikita namin na ang auntie na ito ay eksaktong katulad ni Serum sa hitsura. Pagkatapos nito ay pinatumba ng espiritong ito si Serum sa upuan at siya na mismo ang pumuesto. Binati niya ang mga manonood at sa puntong ito ay iniisip ng mga manonood na si Serum ay siya ay buhay pa ngunit sa totoo lang ay siya nawala ng buhay, kaya ito ang kwento ng espesyal na panauhin na batay sa Arable Legend Moving. Sa episode na ito, sinabi ng Steam na nakipag-usap siya sa maraming lilipat na kumpanya para magpalit ng bahay. Gayunpaman, naniningil ng malaking pera ang lipunan para sa lumipat, kaya nagpasya siyang lumipat sa isang araw na hindi ang pinakamagandang oras para lumipat sa Korea. Sa katunayan, ito ay isang maliit na paniniwala na ang paglipat ay dapat gawin lamang sa ilang mga araw ng kalendaryo, kung hindi, ang hindi kilalang masasamang espiritu ay maaaring pumasok sa iyong bahay sa pamamagitan ng paggawa ng mga guest band. Si Shiram ay walang gas. Sa halip na lumipat sa mga karaniwang araw, lumipat siya ng kanyang bahay. Sa this episode we see an evil spirit who finally kills him. This was the story of episode 3 and the discuss of the urban legend. Ngayon sa ika-4 na episode, muli tayong ipinakita sa isang eksena sa paaralan kung saan mayroon tayong dalawang estudyante. Ang pangalan ng ang una ay Simeon at ang isa ay ang kanyang kaibigan. Minimum ay nagpakita ng isang viral video sa kanyang kaibigan kung saan nakikita namin ang kasamaan. Matapos makita si Auntie, pinag-isipan ni Minimum at ng kanyang kaibigan kung totoo ba ang video na ito o isa sa kanila. Pagkatapos nito, tumakbo ang magkakaibigan para kumuha ng mga libro sa classroom pero nasaktan ang kaibigan ni Minimum at pumunta siya kay mama ng mag-isa para kunin ang mga libro. Actually, ang plano niya ay takutin si Min na naiintindihan namin nang buksan ni Min ang kanyang locker at nakita ang isang katakot-takot na manika doon. Agad itong binalutan ni Minim at lumabas ng klase dala-dala ang mga libro, ngunit ang kanyang unknowingly ay nalock ito at nabuksan kung saan ngumiti ang dolly. At may gagawing garden ng mini sa likod nila. Dumating ang isang boses at may estatwa sa likod niya.
Sa likod niya ay nakita namin ang isang nakakatakot na batang babae na ang buong katawan ay nasa buong lugar. Inatake niya ang NDTV pieces, at kahit papaano ay sinubukan ng pieces na tumakbo pababa mula sa CDO. Ngayon narito ang interesante bagay. Ang ibig sabihin ay paulit-ulit na tumatawid si Min sa Syria, ngunit pagkatapos tumalikod at makarating doon, si Min ay nakulong sa oras at espasyo. May nakita ang kaibigan niyang naghihintay kay Min na nakaupo sa CDO. Sa pamamagitan ng ngayon ay malapit na siya sa libangan, makikita ng mga tumitingin sa kanyang mga mata ang paglala ng kanyang mga mata. Naputol ang eksena dito at nakita namin ang kaibigan ni Min na naghihintay pa ring matagpuan, ngunit dito nagsimulang lumapit sa kanya. Dito ngayon hango ang kwento sa sikat na math mula sa Chidia. Kwento ng kung may nakita kang kakaibang lipunan noon. Hindi mo dapat kunin. Dito nahanap ng kaibigan ni Pieces ang creepy doll story na ito at dinampot niya ito at itinago sa locker na naglabas ng masamang espiritu sa kanila ni Pieces. Ngayon kung gaano kalaki ang kahihinatnan nito. Baka pinapanood natin yan, kaya ito ang kwento ng ika-4 na episode at isang kwentong nauugnay dito. Ngayon para sa ika-5 yugto ng Red Shoes. Sa simula, nakita namin ang parehong eksena sa silid-aralan na nakita namin sa episode ng isa. Sa katunayan, mayroon pa ring larawan ni Kay at Ginny, at silang dalawa ay buhay pa. Sa pagkakataong ito ay si Foxy, na sobrang sama ng loob. Ang ilang mga estudyante ay nag-uusap sa harap ng isa pang estudyante na ang pangalan ay Jag Yoga, ay tila namatay noong nakaraang araw nang siya ay tumalon sa harap ng isang umaandar na truck at sa aksidenteng ito ay naputol ang kanyang likod. Ang buong grupo ay nanghihina at ay nawalan ng buhay. Inilagay ang mga bulaklak sa kanilang mga upuan patungo sa unang yugto. Lahat ng mga estudyante ay medyo mukha silang masama ang loob ngunit pagkatapos ay pumasok ang kanilang guro sa klase at hiniling sa kanila na huwag makonsensya kung kaninong pagkamatay. Hiniling niya sa kanila na tanggalin ang mga text message at huwag kumain ng anuman mula sa pulis. Sa puntong ito napansin natin na kung kaninong kamatayan ang tunay na dahilan sa likod nito ay isang group chat kung saan siya ay patuloy na binubuli. Si Yoon ay kasali rin sa bowling na ito at alam din ng guro ang lahat ngunit lahat ay sinusubukang itago ang katotohanan ito. Nakita namin na ikaw ay nasa chat room. Siya ay umalis ngunit pagkatapos ng kamatayan ng lahat ng mga bata, siya ay nananatiling nakaupo doon dahil siya ay napaka-guilty. Kami ay magpapalipas ng gabi sa unahan. Nakikita namin ang eksena kung saan nakaupo ang guro sa kanyang silid at gumagawa ng takdang aralin nang makatanggap siya ng mensahe mula sa iyo na tumawag sa kanya sa silid-aralan upang sabihin sa kanya ang isang bagay na mahalaga. Nakita namin na pumasok ang guro sa silid-aralan na nakasuot ng pulang sapatos at dito siya nakaupo sa ganitong postura na parabang nakaupo siya sa umaga pagkatapos ng kamatayan ng lahat. Lumapit siya sa mga guro at sinubukang kausapin sila, ngunit narinig nila ang malakas na tunog ng pagpatak malapit sa kanila. Kapag tumingin sila sa ibaba, sila ang aking pandama palayo. Oo, napuno ng dugo ang nakalantad na bahagi ng baywang niyo. Nang makita ito, natakot ng husto ang guro. Ngayon pati ang bida ay nagtaas ng ulo. And we see that she is Jin Inal, yes, she had killed Hugh. Now Jin smiles creatively after seeing the things and said that the tree in that shirt is not fitting in my body. Can I take your Shakti Huon? After sa puntong ito ay naputol ang eksena at nakita namin kung kaninong katawan ang lumabas sa silid-aralan na ngayon ay nakasuot ng pulang sapatos ng guro. Dito nagtatapos ang kwento. Tingnan, mayroong isang alamat ng hapon ayon sa kung saan ang isang babae ay nakatagpo ng isang aksidente sa isang highway. Kung saan ang kanyang katawan ay nahahati sa dalawang bahagi. Ngayon ang babae ay tumatakbo ng napakabilis sa tulong ng kanyang mga kamay at humihingi ng pera sa mga tao. Ang episode na ito ng Golden ay batay sa parehong kwento, No Coming to 6 episode, na ang pangalan ay Dimension. Hindi tulad ng iba pang mga episode, ang Dimension ay batay sa isang napakasikat na alamat kung saan maaari tayong maglakbay sa ibang dimensyon sa pamamagitan ng paggamit ng ilang partikular na kombinasyon sa elevator. Sa simula ng kwento, nakita natin ang isang batang lalaki sa loob ng elevator nang bigla siyang humiga na may benda ang tenga at nagsimulang tumikim na parang ilang malakas na ingay ang nakakaistorbo sa kanya at pagkatapos ay nawalan siya ng malay.
Kinabukasan, nakita ng ilang pulis ang isang bangkay sa elevator na nasa napakasamang kondisyon. Hindi umano ang katawang ito ng nawawalang bata, at bago ito mawala, ibinahagi ng bata sa internet ang kanyang paraan ng pamumuhay sa ikalawang dimensyon ng elevator. Naiintindihan namin na dito pinag-uusapan ang batang ito na mayroon kami makikita sa elevator. Ngayon sa kasalukuyang panahon, binabasa ng detective ang mga patakaran ng elevator games kung saan kailangang pumasok ang sinuman sa elevator sa pagitan ng dalawa at mag-type ng ilang numero na magdadala sa kanila sa ibang mundo at para tapusin din ang laro. Para pindutin ang number 2. Papasok ang detective sa elevator ngayong gabi at gagawin ang mga panuntunang ito. Dahil sa kung saan siya ay dinala sa isang madilim na flat, pagkatapos ay bigla niyang nakita ang kanyang sariling anyo sa kanyang harapan, na labis niyang kinatatakutan, gusto niyang tumakas doon sa pamamagitan ng pagpindot sa dalawa, ngunit bago yon, may pinindot ang pindutan ng floor isa 0 at dinala siya sa elevator. May banda at ngayon ay nakita namin ang isa pang babae sa elevator, kasama ang detective. Ikaw ang detective at nakasalubong niya ito sa first floor, at noong una, ay walang sinasabi ang detective kundi itong babaeng ito. Ipinapalagay na siya ay nakikinig sa kanya, at siya ay lumingon at nakita namin na ang kanyang mukha ay nakakatakot at ganap na baluktot. Ang entry na ito. Sinabi niya sa tiktik na alam kong naririnig mo ako, kaya inatake niya ang tiktik at pinatay siya. Ngayon, sa wakas, makikita natin muli ang unang eksena ng episode kung saan natagpuan ng tiktik ang bangkay na yon. Sinabi niya sa kanya na ang bangkay na ito ay nakasuot ng mga damit na katulad ng sayo at ang kanyang taas at pangangatawan ay katulad din ng sayo. Hindi pinapansin ng detective ang kanyang buttons, ngunit naiintindihan namin na ang bangkay na ito ay sa detective na ito na mula sa ibang dimensyon sa hinaharap. More mga eksena mula sa episode na Min Marajaan, Wala High Eyes, sa Humchouth episode na Student Means, at nakita namin ang kanyang kaibigan na maglalaro din ng elevator game, ngunit sa ika-4 na episode, ay nakita namin ang parehong mga batang babae na buhay samantalang sa episode, ay pareho silang nakikitang sinusubukang iligtas ang kanilang buhay sa ibang dimensyon sa elemento. Maaaring nangyari ito dahil ng laro. Ayon sa mga alituntunin, kailangang maglaro ng mag-isa kung hindi man ay hindi ito nababawasan, kaya mga kaibigan ay makikita nyo kung paano kahit na magkaiba ang kwento ng episode, ito ay medyo magkatulad sa isa't isa at kaya naman medyo sa bawat ikapitong yugto, makikita natin ang isang tingnan natin ang isang pamilya kung saan mayroong isang lalaki, kanyang asawa at ito ay isang maliit na anak, ang bata, ay tumama sa sahig ng silid habang naglalaro at nahuhulog. Inay, buhatin mo siya at hilingin sa kanya na maglakad ng maingat. Mamaya sa episode, nakita natin ang babaeng ito na kasama ang kanyang anak sa bahay ng kanyang ina kung saan gaan. Bago ito, sinabi niya sa kanyang asawa na hindi niya ito dapat alisin sa silid dahil kamakailan lamang ay isang batang lalaki at isang tiktik ang nawala sa gusali at ang palakpak na ito ay protektahan ang kanilang pamilya dito, na tumuturo sa insidente ng episode na ito. Kung saan kami nakita ko ang kwento ng dimensyon, kung naalala mo, isang batang lalaki ang nawala at isang detective ang nawala. Matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak, napansin ng lalaking ito ang ilang piraso ng buhok malapit sa threshold ng silid at sinubukang ilabas ang mga ito. Narinig niya ang sigaw ng isang tao. Hinawi ang buhok mula sa ulo ng isang tao. Ang pangyayaring ito ay tila kakaiba sa lalaking ito, ngunit hindi niya ito gaanong pinapansin. Ngayon sa gabi ay bumalik ang lalaking ito na lasing at hinanap ang kanyang asawa. Sa kabila ng kanyang pagsang-ayon, binunot niya si Dalitz. Pagkatapos nito, pumunta ang lalaking ito kay Sonny, ngunit pagkatapos ng Sonny, nakita namin ang pag-umpok ng dugo sa threshold ng silid at tila may ilang entity na sinusubukang ilabas ito mula doon. Ngayon, habang natutulog, may ilang patak din ng dugo ang pumatak sa lalaking ito at siya ay nataranta at pinulot ang kanyang mga damit. Isang kakaibang tanawin ang makikita sa harapan kung saan maraming bahagi ng katawan ang nagkukumpulan mula dito at doon sa kanyang silid. Kasabay nito, sa likod mismo ng lalaking ito ay nakikita namin ang isang nakakatakot na langgam na medyo malaki at makapangyarihan. Ang entry na ito ay marahas na umaatake sa lalaking ito. Siya ginagawa ba at nakarinig na lang kami ng sigaw at umiiyak na at sa araw ay nakita namin ang bangkay ng lalaking ito na puno ng dugo at doon na ang kwento ngayon.
Ayon sa mga lumang paniniwala, ang threshold ng isang pinto, the door threshold, ay ang portal sa pagitan ng kabilang mundo at ng ating mundo. Sinasabi na ang threshold na ito ay dapat dalhin ng may pag-iisip at sa pamamagitan ng paglalagay nito, isang bagay na napakalaking nangyayari. Dito ang palayok ay pininturahan sa anyo ng isang masamang pagpasok. Ngayon ang lohikal na pangangatwiran sa likod nito ay na noong unang panahon, ang mga bata ay nahuhulog sa threshold ng pinto, kaya ang mga bagay na ito ay sinasabing panatilihin silang ligtas, upang sila ay bigyang pansin at ay cross ito ng maayos ngunit ang mga maliliit na pindutan. Sa totoo lang iba na ang saya sa paggawa ng horror story at napakaganda rin ng kwentong ito. Sa wakas ay umabot na tayo sa ika-8 episode at kung saan sa simula ng kwento ay may makikita tayong shaman na nagbibigay ng sumpa sa isang bata sa isang basement. Pinulot ng maliliit na kamay ang buhok na ito. Pagkatapos nito, pumunta si Samband sa isa pang silid at nagsimulang gumawa ng mahika. Sa background, nakikita namin ang malalaking artikulo ng balita tungkol sa maraming nawawalang bata at napag-alaman na itong si Samband ay kumidnap ng maraming bata. Kinuha niya sila at pinapanatili silang gutom at uhaw hanggang sa sila ay mahina at walang magawa. Ang tiyaman na ito ay nagbibigay lamang sa kanila ng ganoong kalaking pagkain. Hanggat kaya nilang mabuhay at sa huli, ay papatayin nila sila, at ikinulong ang kanilang kaluluwa. Nakuha ng tiyaman na ito ang kanyang lakas mula dito at ginagamit niya ito para sa kanyang kapakanan. Kaya ngayon nangyayari ito kung saan itong lipunan ang batang ito ay binihag at pinatay sa isang sisidlan. Pagkatapos nito, ang kaluluwa ng batang ito ay nakuha sa loob ng koneksyon na ito kung saan ang dalawang tao ay nakakakita sa kanyang mga mata, signifying her power. Ngayon ang shaman na ito ay tinatali ang sisidlan na ito sa isang aparador. At ang katapan ng bata at baha ay itinago ito sa ilalim ng isang puno. Sa susunod na eksena ay makikita natin ang isang babae malapit sa shaman na sinusubukang patayin ang kanyang asawa. Sa kagustuhang tanggalin si Samosa, binigyan niya ito ng korona na malapit ng ituring na asawa niya, ngunit ang mapapansin dito ay eksaktong kumakanta dito ang kalaban tulad ng sa ika-7 episode. Well, napansin din natin dito na napakatalino ni shaman. Siya ay nasa ganoong sitwasyon dahil hindi na niya nagawang pabanalin ang mga kaluluwa ng mga bata sa loob niya. Alinman ay marami na akong pinuntahan para pahirapan siya. Sa ganoong sitwasyon, isang araw ay may dumating na isang babae upang tanungin ang shaman tungkol sa kinaroroonan ng ang kanyang anak na natagpuan nilang dalawa. Nawawala na siya dahil napatay ko na ang anak ng babaeng ito at ang pagdating ng babaeng ito dito ay laking gulat niya. Nais ng kaluluwa ng parehong bata na ilabas ang kanyang ina mula sa loob ngunit pinalayas ng shaman na ito ang babaeng ito dito. Dito natin naiintindihan na siya ang ina ng batang ito na pinatay niya kamakailan at ngayon ay binibigyan siya ng gabi ng rat shaman. Nawala sa kontrol ang sitwasyon at nagsimulang pumutok ang kanyang katawan. Nagsimula siyang kumain na parang baliw mula sa sisidlan na itinatago niya sa loob na ginamit niya pagkatapos manganak ng isang bata. Isang halimaw na sanggol ang lumabas sa tiyan ni Suman na kumakain sa kanila. Was ipinanganak mula sa lahat ng mga kaluluwa sa prosesong ito. Naalis ang buhay ni Saman, ang batang ito ay lumabas at sa eksena ay makikita natin siya bilang isang babae. Nakita namin ang isang babae na pumunta sa isang shaman para sa kanyang anak at nagbigti sa punong ito kung saan inilibing ang bata sa kata sa dagat. Dito nagtatapos ang kwento. Naririnig namin ang balita ng kanyang pagkamatay sa balita sa episode na To Destination. Pinag-uusapan ng episode, dito pinag-uusapan natin si Om na isang napakalakas na Asya Karsh na kumikidnap at pumatay ng mga bata at ginagamit ang kanilang kaluluwa para magsagawa ng black magic na medyo laganap sa kasaysayan ng istasyon kung saan ginagamit din ng mga tao ang mga hayop sa ganitong paraan. Ngunit sinasabing hindi tulad ng story, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paggamit ng mahika. Ang salamangkero ay inabandona ng kanyang Diyos at nakakakuha ng napakasamang parusa. Bagamat maraming tao ang hindi nakikibahagi sa gayong pagkakautang dahil ang pagmumura sa sinuman ay maaaring maging lubhang mapanganib. Kaya mga kaibigan, ito ang kwento ng 8 yugto at mapapanood niyo. Kahit na ang kwento ay ganap na naiba, ang kwento ay hindi konektado sa isa't isa sa maliit na paraan. Ang kagandahan ng isang antolohiya na pelikula ay natutuklasan mo ito, mahanap mo ang mga koneksyon na medyo mahirap. Ngunit kapag ikaw kilalanin siya, ito ay nagiging parehong masaya.
Sobrang nagustuhan ko ang serye dahil sobrang nakakatawa ang ika-8 episode nito at lahat ng episode ay 0 hanggang 15 minuto lamang. Kaya ipinaliwanag ko ito sa isang solong video at sana ay nagustuhan nyo ang paliwanag na ito. Kaya paki-like at i-share ang video na ito.